About FHM naman, my most bashed photos. Hindi naman. Kasi for like, sabi ko nga, ilang beses na rin ako tinanong ng FHM, ngayon lang ako pumayag. So, siguro mga 23, 22, 24 years old ako, talagang tinatanong nila ako if pwede ako mag-cover. Pero pumayag ako finally ngayon kasi, syempre, with the permission of my family, with the approval of my parents, syempre hindi lang para sa akin. Also, consider ko rin yung decision ng Artist Center and ng GMA Network, and lahat naman sila nag-agree. Pero of course, may in-approve lang din na pegs. So yun yung story nun. Talagang ilang beses namin pinag-meetingan yun, yung pegs namin for the shoot. And lagi naman akong handa eh, kasi ever since naman siguro for 2 years nag-gym na din ako. Pero binigyan nila ako ng one week to prepare for it. So, 1 week. So, medyo nangapa ako dahil first time ko magsa-sexy eh, pictorial. So, nag-diet ako and syempre, aminin ko naman, talagang payat talaga ako nung shoot ko ng FHM. Pero pag may kita mo yung photos, ang payat-payat ko talaga. Pero kasi dahil yun yung, hindi ko pa alam kung paano mag-pictorial ng sexy eh. Kung magda-diet ba ako, kung kakain ba ako ng marami, kung gaano ba ako kadalas mag-gym. Kasi first time ko yung mag-shoot ng sexy eh. So, tinry ko mag-diet for a week. So, that was the time na talagang masasabi ko pumaks ang katawan ko, tuyong-tuyo talaga ako. Kasi parang every time naman siguro sasabihan yung artist na may sexy pictorial, parang mindset agad, ay magda-diet ako, ay magbabawas ako ng kain. So, syempre yun agad din yung nasa isip ko. So, after that, nung shoot, talagang I'm trying to... Ano yan? I'm trying to gain weight na talaga right after. As in talagang full effort talaga ako. I go to the gym to gain weight. So, more on lifting weights ako at lang mabigat yung mga binubuhat ko. Ito, nag-improve na to Nag-improve na to sa lagay na to. Feel ko, ito talaga nag-normal eating na talaga ako. Though, medyo naging conscious pa rin ako sa intake ko ng food. Like right now, may meals ako delivered to my place. Ito yung mga vegetarian meals ko. Pero sabi ko nga, it's because gusto ko lang na nutritious yung pumapasok sa katawan ko. Not because I want to lose weight, pero gusto ko maging healthy talaga. Yung bawas na yung mga cholesterol, yung sobrang carbs, yung sobrang matamis. Pero pag nag-crave naman ako for something, for talagang a specific food, like pag nag-crave ako ng pizza or burger or pasta or sweets, talagang kakainin ko. Kakainin ko talaga. So, hindi ibig sabihin na may meals prepared ako everyday. Hindi ibig sabihin yun na lang kinakain ko. Kumbaga, naging conscious lang din ako. Pero when I crave for something, kakainin ko rin talaga. And yun nga, nag-e-effort ako ngayon to gain weight. So, hinay-hinay lang muna sila. Kasi inaaway nila. Hindi nila ako inaaway. Ako naman, I have so much respect to other people's opinion. Like, sinasabi nila sa akin, concern lang sila. Hindi naman talaga sila bashers at all. So, naiintindihan ko naman na concern lang sa ibang tao. Kasi hindi naman nila ako nakikita in person eh. So, yan talaga. Parang gusto ko lang din malaman nila na nag-e-effort din ako na mapalaki yung katawan ko. Kasi, sabi ko nga, yung lagi kong dahilan, ang liit lang kasi talaga ng build ko. I only stand 5'1", and my weight is only 105. But when you search it in the internet, yung height ko, tama lang dun sa weight na 105. It's 105 until 130. So, pasok pa ako dun. So, hindi ako underweight, or hindi ako anorexic, or hindi ako bulimic, yung ganon. And, yun yung gusto kong sabihin lang din, na nag-e-effort talaga ako na mag-gain weight. And gusto ko lang din clear na I don't go to the gym to lose weight. Like, of course, parang nasa mindset kasi ng tao na kapag nag-gym, nagbabawas, pero also may workout din naman, may training din naman para maka-build ng muscles and mukha ka talagang malaki. And ngayon, talaga, nagpo-protein shake ako para, alam mo yun, para lumaki ako lalo, ganyan. So, effort din talaga. So, sana lang din maintindihan nila na hindi madali sa build ko, sa katawan ko, na lumaki. Kasi sa totoo lang pagtitingnan mo, ang liit lang ng buto ko eh. Diba? So, kahit lagyan mo yan ng konting laman, yung bewang ko, kahit lagyan mo ng konting laman, ganito na talaga yung bewang ko. Yung gano'n. So, sabi ko nga, kahit kumain ako ng marami,
hindi lalapad yung bewang ko. Pwede magka-chan ako, pero hindi lalapad yung bewang ko. Kasi wala rin namang exercise for bewang, di ba? And ang bewang ko, it's only 22 inches. Diyos ko, Lord. Oh, yeah. Paano? Oo, 22 inches. And when I went diet during my FHM shoot, it went down to 18. Wow. So, ganun kabilis yung metabolism ko, ganun kabilis mag-react yung katawan ko. So, talagang, ang liit lang talaga ng bewang ko. And lahat ng, ever since naman ganun na talaga yung bewang ko, siguro napapansin lang nila ngayon, it's because nagsusuot na ako ng tight na clothes, nagsiswimsuit na ako. Pero ever since ganun talaga yung bewang ko. So, talagang lahat ng jeans ko, sadya, customized talaga, or lahat ina-alter pagdating sa jeans ko. Kasi, yun nga, ganun talaga yung size nung katawan ko. Tapos talagang minomonitor ko yan every week kung lumalaki ako. And in fairness naman, from that shoot of FHM, bumaba ako ng to 95. So, ngayon, bumabalik ako to 105. So, gusto ko lang i-maintain yun. Chris, what were your fears prior to doing FHM? Tapos ano yung mga unexpected realization mo after doing FHM? Yung fears ko, siguro yung one of my fears, yung kung paano tatanggapin ng mga tao. It's because, feel ko nga, yung mga tao, parang nandun pa sila sa year na sweet ako, na nanalo ako, na chubby chicks ako, na ang sarap-sarap ko rin tinapisgi ko, na nandun pa sila dun sa love team, nasa love team ako lagi. And, nandun pa sila sa last show na ginawa ko na Little Nanay, na talaga namang pambata. So, talagang nakikita nila sa akin, bata talaga ako. So, ngayon, yun yung naging fear ko, na paano nila tatanggapin, na nagkakaedad na rin ako, na I just turned 28 yesterday, na nandun ako sa age to, hindi naman, of course, may career pa ako, diba? Pero, pag-iisipin mo, nandun ko na sa age of getting married, of having a family. So, nasa age naman ako na pwede ako mag-swimsuit. Feel ko naman yung gano'n. So, yun lang yung fear ko na paano tatanggapin ng mga tao if I do something sexy. And it's not all the way naman. Gusto ko lang naman makita nila na parang Chris is growing up also. She's aging also, kumbaga. So, kung may kita nila na super, yun nga, cute ako before and super tweetums, it's because, syempre, yung mga baby fans natin, nawawala din naman. Kasi may kino-compare nila, pero yung mga baby fans ko din naman nawawala. At saka nag-i-improve din naman yung katawan natin, yung structure ng katawan natin. Ganon. Tapos yung next, realization ko after FHM, actually nagustuhan ko siya kasi nakakuha ako ng positive feedback na, uy, si Chris pala, pwede palang gumawa ng daring role. At least, si Chris, hindi na siya pwedeng pa-love team na lang, or pa-sweet-sweet na lang, or laging api-apihan. Yung pwede rin siya maging matapang. Yung pwede rin siyang maging source of strength and courage sa mga babae. So, na-realize ko na feel ko lang for me, parang I can't go all the way to being sexy. Sabi ko, hindi talaga tanggap ng tao na magpa-sexy talaga ako na magpa-sexy. Siguro, I wanted to be mixed. Para naman may versatility makita na I can be sweet, and at the same time, I can be a woman also, I can be daring also. Parang yun lang, balance lang.